Magandang gabi, mga kapatid. Andito na naman kami sa aming programang KLM. Kumusta ang lagay mo, kapatid? Oh, kapatid, kumusta na kapatid? Matagal tayo hindi nakapag-podcast, kapatid. Wala ngayon ang ating kapatid na si Kapatid na Jober. Oo, kasi meron pa siyang naglalaba pa. Naglalaba pa si kapatid na Jober. Pagkatapos magkukula. Magkukula. Eh, ang tanong kapatid, sino bang nag-uutos sa ating kapatid na maglaba at magkula? Siya lang. Siya lang. Wala na Kusang loob. Kusang loob. Oh. Hindi siya inuutosan ng kanyang nanay. Oh. Siya. Hindi rin siya inuutosan ng kanyang asawa. Hindi rin siya inuutosan. Kasi kung hindi niya gagawin yung mga bagay na dapat niyang gawin, patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Walang ibang gagawa. Walang ibang gagawa. Oh. Ayan. But in a serious note, kapatid, bago tayo mag-umpisa sa ating programa ngayon, kapatid, gusto ko lang i-share sa inyo, kapatid. Nabalitaan mo man siguro yung nangyari sa aking pamangkin. Pamangkin, no? Ang pamangkin ko kasi, kapatid, na si Krisa ang pangalan, ay nadisgrasya doon sa Bacolod, Philippines. Sa Bacolod, oo. Siya ay anak ng aking pinsan. Noong kasi nakaraang buwan, kapatid, mga taga-subaybay namin, ikikwento ko lang ng saglit. Itong pamangkin ko, kasama ang kanyang boyfriend, nagtatrabaho po sila sa call center. At alas 2 na madaling araw, ano nangyari? papunta na sila sa call center. Yung alas 2 na madaling araw. Alam mo naman doon kasi kung gabi sa Pilipinas, o madaling araw, umaga dito. So pumunta sila doon. Na-sideswipe sila ng isang SUV. Okay. Nung na-sideswipe sila, natumba sila sa daan. Kasawi ang palad, bumalik yung SUV, akala na tutulungan sila. Nangyari, kapatid, ay sinagasaan pa. Nako. Sinagasaan pa, kapatid. Yan talaga, isang masamang pangyayari po, mga Dapat kapatid. kasuhan yung mga yan. Oo nga, kapatid. Kaso naman, kapatid, mahirap ang buhay sa Pilipinas. Mahirap kasi ang buhay doon. Malapit natin sila sa Public Attorney's Office. Isa din yun sa advice ko, kapatid. Pero dahil nangyari noon, kapatid, nagkaroon sila ng maraming bali sa katawan. Ano nangyari? Sa kapatid sa paano mo? Ang aking pamangkin, actually umpisa tayo doon sa kanyang boyfriend. Ang kanyang boyfriend ay dumating pa sa point na naging kumatos. Ay, nako. Ang kanyang boyfriend. At saka ang aking pamangkin ay nagkaroon po siya ng maraming bali sa katawan. Pati po ang kanyang spine ay nabali po. Nagkaroon sila ng maraming naoperahan sila. Pero ang problema ngayon, kapatid, ang aking pamangkin ay paraplegic. Sa mga hindi na po nakaintindi kung ano ang paraplegic, hindi mga medical course or hindi nakakaintindi sa term na yan. Ang paraplegic kasi is paralyzed siya from the waist down. Okay, paraplegic paralyzed. Okay, pero ang kanyang paralysis ay sa waist down. Okay. So ngayon ang nangyari ay tinulungan namin, pero hindi naman maraming tumulong sa kanya. Konti ang pera na generate po nila. So ngayon, kapatid, ang kanilang kulang, ang kanilang babayaran pa sa medical bills ay over 500,000 pesos po. Meron pa sila mga $500,000 na dapat Mga bayaran. $500,000 po na dapat pong bayaran. Pesos. At saka po, napag-usapan po namin ng mga ibang members ng family po na tutulong po dahil hindi naman namin ma-come up yung ganung kalaking amount. Baka Pero po, sandali lang. Di ba meron kang... Pakita mo nga yung pera mo sa pitaka mo. Kasi hindi nila tinanggap. Baka madisgrasya tayo niyan, kapatid. Ipakita mo Kung lang. ipakita natin, kapatid, meron hindi ko po alam, mga kapatid na nanonood dyan, kung totoo po ba itong pera na nakalap ko. Yan. Kasi sinubukan mong ibayad sa ospital, hindi nila tinanggap. Hindi nila tinanggap.
Pero anyway, kapatid, on a serious note, kapatid, hindi po, mga kaibigan, alam mo naman tayo, nagkakatuwaan din tayo dito. Kasi yun din naman ang gustong pinapakinggan ng ating mga kapatid na nanonood sa atin. Okay, pero on a serious note, kapatid, gusto namin siyang tulungan. So, mga iilan, gusto pong mag-raise ng funds. So, baka po in the next few days, mag-post po tayo ng parang GoFundMe para naman maka-raise na maka-acquire naman. Tutulungan naman natin mabayaran yung hospital bill. Maka-acquire naman. Ano ba kailangan? Hospital bill, for rehabilitation, yung mga medication, tsaka yung... Baka wheelchair, kailangan pa. Oo. Tsaka yung mga for pang ano niya, bathing and mga gamit. Kasi hindi siya nakakontrol ng pag-ihi at saka pagpupo niya. So, may sabihin, kinakatheter yan, scheduled catheter. Opo, sa tamang-tama kapatid. Alam mo kapatid, alam mo talaga yan. Kaya ka isang manager sa iyong katungkulan ngayon. Alam mo talaga yan kapatid. Hindi kasi diba? mahilig ako mag-catheter. Mahilig ka kasi mag-catheter kapatid. Kaya nakatheter ko kahit na kaya pa nila. At saka, na-master mo kapatid ang pag-catheter kahit sa dilim. Kahit sa dilim, kitang-kita pa rin. Kitang-kita pa rin kahit sa dilim. Parang labas sa tide dyan. Grabe ka kapatid. Grabe. Pero anyway kapatid, yun naman sa mga ibang kapatid natin na kikinig dyan, kung alam natin na mahirap naman ang buhay, kung wala naman silang capacity na tumulong financially, kahit prayers na lang kapatid. Spiritual support. Pero yung meron naman na may mga extra blessings, kung kumakatok po kami sa inyong puso na kung pwede, tumulong dito kayo. Saka importante dyan, kahit na kung meron man kayong mga catheter na hindi na ginagamit, kasi merong iba yan na... Sa Pilipinas. Kasi mahirap na ipadala doon, ipa-LBC. Pwede, ipabalikbayan box Ipabalikbayan box natin. Yan. Pwede rin yan kapatid. Ako na po magbabayad ng balikbayan box. Ayan. Yung mga gamit. Sa lahat ng tulong. Spiritual support, financial support. Hindi tayo magdedemand sa mga nakikinig dyan ng ating mga kapatid. Pero magdedemand ako sa family. Sa family namin mismo, magdedemand ako. So, yung mga ididemand ko po, yun sa mga tiyahin, mga tiyuhin, mga pinsan, mga pamangkin, especially yung nandito sa Amerika. Okay? Yung nandito sa Amerika, na kumbaga, meron naman kayong mga extra blessings dyan. Para magpatuloy ang kanyang recovery, ang kanyang pagpapagamot. Magdedemand ako na tumulong naman kayo. Grabe naman. Instead na Starbucks yung $20, ibigay nyo na lang. I feel na merong sense of responsibility ang family, ang mga relatives to help those who are unfortunate. Do you agree with me? Tinutulungan nga natin yung mga ibang tao na hindi natin kalugod. Tama. And for those relatives that we have here in the States who doesn't understand Filipino language, I will translate it to you in English. Please help us because our relative Krisa is asking for your help. She's not just asking, she is begging for your help. Okay? So it's not a big amount. If you're just gonna share $5, $10, $20, which you could have spend it on McDonald's or Taco Bell, they'll just, help her. Send it to her. It's not a big amount. It's not a big amount, guys. Okay? That's for our relatives, especially who are based here in the States. Tsaka unfortunate incident na nangyari sa kanya. She does not want to ask for help, but nangyari sa kanya. So we are knocking on your doors and your hearts to at least contribute a little bit for her speedy recovery, for her therapies and mga needs niya for her day-to-day needs. Yes, that's correct, kapatid. And again, I'm gonna try to repeat it. We are not demanding, I'm only demanding on the family members, on the relatives. Okay? I am not demanding on those people who are watching this. Okay? And I just, for the people who are watching this, it's just, if you're unable to help financially, then, of course, prayers. But for the relatives, I am demanding for the relatives to help her. Okay?
And hindi lang yan, kapatid. Oo. Isa pa, i-demand ko doon sa nakabangga. Oh, yun sa nakabangga, dapat sumuko na kayo. Oh, pare, alam mo pare, hindi ko sasabihin ang kumpletong pangalan mo. Pero itong lalaki, itong nakabangga nito. Parang saging daw yan. Parang Kasi saging. ng saging. Parang kasi ng saging. Letter C ang nag-umpisa ng pangalan mo. Ang apelido. Pati ang apelido. Letter C, CC. So ikaw pare, you have the responsibility. You have the moral responsibility Oh. to be accountable for your actions. But ang problema niyan, it's a criminal offense because binalikan mo, binangga mo with intention to kill so that you will only pay 50,000. Okay. Kasi kung tinulungan mo yun, Pero hindi- mitigating circumstances ang tawag niyan. Pero kapatid, hindi mo na tayo mag-accuse kasi hindi pa natin alam ang ano talaga ang real na story. Pero sa nakalap natin, Bakit niya babalikan? Bakit niya sasagasaan ulit? yan ang ano. Yan ang din ang ano. That is a clear indication and deliberate action and intention manslaughter. Okay. So kung ganun man ang nangyari, then of course, that is a deliberate manslaughter. Okay. Pero kapatid, basta ang atin lang kapatid is magdadasal na lang tayo at na syempre matulungan itong aking kapamilya. Oo. Okay. Pero meron akong gustong i-ask sa ating mga kaibigan dito. Meron tayong consultant na district attorney. Baka Ayan. pwede nating hingan ng legal advice. Ay, dito ba ang ating ano? Tawagan mo sa telepono. Baka sumagot yung ating butihing district attorney Ay, for some legal advice. Nandito ba ang ating district attorney? Nandito yan. Hindi ko na siya nakikita. Pero alam mo kapatid is Amoy na ba? umuwi na siya kapatid. Sayang. Dahil ang balita ko ay maglalaba din. Maglalaba. Maglalaba din. Okay. So kapatid, yun lang po. In a serious note po itong programa na to is kumakatok po yung isang kapamilya natin, kapatid natin sa inyong mga tulong either financially, emotionally or spiritually. Okay. Pero kapatid, alam mo ba na meron tayong lihim na liham? Ay, oo. Nabalitaan ko tong lihim na ito. Ang interesting tong lihim na liham. Interesting to kapatid. Love story na may twist. Love story na may twist. Okay. Itong lihim na liham at i-share natin dito sa ating mga kapatid. Itong lihim na liham na to kapatid ay isang Filipino-Canadian Filipino-Canadian. na pamangkin ng isa nating kaibigan. Oo. Ngayon kapatid, ito siya ay nagbakasyon sa Pilipinas. Nagbakasyon ng Pilipinas. Nagbakasyon ng Pilipinas. Nung nangyari nung COVID time. So nung nagbakasyon sa Pilipinas kapatid, hindi nakabalik ng Canada. Kasi na-quarantine. Kasi na-quarantine. Sa kasamaang palad na quarantine. Pero alam mo kapatid, ang Diyos ay palaging may plano. May plano yan. May plano. At sa akala mo na kasamaang palad na na-quarantine at naiwan at hindi sila nakaalis sa Pilipinas na kabalik ng Canada, may nakilala sa palengke. May nakilala. Itong Isang magandang dilag. isang magandang dilag na isang mangyan. Oo. Yan. Tribo Mangyan. Tribo Mangyan. Tribo Mangyan ang kanyang nakilala kapatid. At na-fall in love siya dito. So napaibig yung Mangyan. Filipino-Canadian Sa isang mangyan. sa isang native Mangyan. Sa isang native mangyan. Aba? Ayan. Okay. So, in short kapatid, kung ipa-fast forward natin, ang kwento ay nagkaibigan dahil may COVID, nagkasama silang dalawa. Okay? Pagkatapos kapatid, alam mo bang ikakasal sila this year? Aba? Ikakasal agad? Ikakasal na sila this year after a few years. Okay. Ang Filipino-American at saka ang Mangyan, ang native Mangyan, ikakasal. Okay. So ngayon kapatid, ang tanong ko kapatid,
Kasi ang native ang sa balita ko kapatid, para yatang 10 magkakapatid at pinakamatanda yung 10 mga kapatid sila. 10 sila magkakapatid. Hindi naman maganda ang kanilang buhay, mahirap naman ang kanilang buhay. Pero ano sa tingin ninyo, ano sa tingin mo kapatid? Is it a blessing sa babae na makakatulong siya sa kanyang family? Aha. O di kaya, Is it a blessing or a curse? Yan din ang ating Di ba kasi parang yan, parang yan double-edged kapatid? sword. Parang double-edged sword kasi yan. Di ba? Kasi parang lahat naman ng ating lahat naman ng ating mga choices sa buhay natin may mga pros and cons. pros and cons. Is it a blessings or a curse? Parang ding marriage, di ba? If you look at it in the other way, parang blessing. If you look at it in the other way, parang curse. So depende yan siya sa tao. Pero tanungin kita kapatid, ang iyo bang marriage is a blessing or a curse? Ay, blessing. Ay, pareho din sa akin. Blessing. Pareho tayo. Puro marriage Pareho na yan, ha? Pareho tayo. Blessing. Blessing talaga yan. So ngayon kapatid, tanungin natin, itong Filipino-American na pamangkin ng ating kaibigan, Ang ating ng ating yung sumulat sa atin. o yung sumulat sa atin, pamangkin niya, okay? At saka yung mangyan. Okay? Is it a blessing or a curse? Okay. Unahin natin sa side muna ng Lalaki. babae, ng babae, ng mangyan, ng mangyan. Blessing ba sa kanya na nakamit siya na isang Filipino-American? Ano sa tingin mo kapatid? Sa tingin ko naman, ayaw kong tingnan. Ayaw mong tingnan. Sa tingin ko, Ayaw mong tingnan. Ha? Pero ang palagay. bago ko tanungin kapatid, bago kita tanungin sa iyong opinion, itatawagin ko kapatid kasi ngayong gabi kapatid, walang sawang nag-sponsor, nagpapakain sa atin si J-Lo's Kitchen. J-Lo's Kitchen, sponsor. Sponsor, marami siyang dalang mga kakanin. Mga kakanin. Mga retaso. Mga retasong kakanin. Pero tawagin natin, Daniel, halika. Halika sandali. Halika. Okay. So, itong ating manager, itong ating manager kapatid, nag-sponsor din Isang dosena. isang dosena pa din sa actually kaming dalawa nag-sponsor din ng Si isang dosena. Mr. Daniel Maya. Tag-iisang dosena ang sinusponsor natin. Na pandesal. Nanggaling pa to si Mr. Daniel Maya Nang may-ari ng River Maya. ng River Maya. Mataas ang river ngayon. Mamahalin yung pandesal ni sponsor niya. Magkano kaya yung nagastos mo sa isang dosenang pandesal? Mga siguro. Magigit kumulang. Mahigit kumulang. Ha? Sakto lang. Sakto lang. Pero alam mo kapatid, meron tayong na-discover dito sa ating sponsor na yun na si manager. Shout out muna kay Lilian Higinto. Lilian Higinto. Ng Alabang. Ng Iloilo. Iloilo. Alam ko Alabang. Pero alam mo kapatid, meron tayong, nakausap natin kanina ang asawa ni manager. Oo. Meron tayong na-discover na Oo. ito pala si manager ay may lahing badyaw. May lahing badyaw. May lahing badyaw itong yung manager. Ayon sa aking pagsasaliksik, Bakit sa may lahing badyaw? nalaman ko at nadiskubrihan kung may lahi siyang badyaw kasi ang tagal niyang sumisid. Ay! Matagal ang hininga. Oo. Grabe. Sumisisid dyan. Mga 3 oras bago pa aahon. Grabe. Okay. Oo, bilib ako dyan. At nalaman din natin sa pagsasaliksik na yung mga badyaw kapatid, malalaki ang kanilang mga spleen. Mga spleen. Malaki ang kanilang mga spleen. Evolutionary advantage ng mga badyaw is yung kanilang spleen is bigger to be able to compensate for yung oxygen carrying capacity ng kanilang ng blood cells nila. Kasi ang spleen ay nagpo-produce ng mga blood ng ganon. Yun na. Ganon. Ang tanong ngayon kapatid, Si Daniel din. dahil malagaling siyang sumisid, anong malaki sa kanya? Ang spleen din. Ang spleen din. Spleen. Masakit. Pansing Malaki. naman. Malaki din ang kanyang spleen.
Malaki Sino din may yung gali? screen. Sino may Sino may gali? Oh, ang ating isang host dyan, si kapatid, si Jover, Si kapatid. nanonood. Oh, Tapos na ba naglaba? kumusta ang paglalaba mo? Nagtupi ka na ba? Damit? Shout out to our partner, Jover and Jover. Ambre. Nag-almirol. Inalmirol na niya lahat ng mga scrub suit niya. Buti na lang. Oh, manager, tanungin natin si manager. Manager, February na ngayon. Oo. May budget ba tayo sa sa papremyo? Hindi tayo nawawala ng budget. Yan, oo. Budget lang yun. Hindi tayo wala ng budget, pera lang. Pera, nawawala tayo. Pero budget. Sumagot na Kailan si mag-budget? Ayos. sumagot na si kapatid na Jover. Tapos na siyang naglaba. Tapos na naglabas si kapatid ni Jover. Oo, almirol na. O sige, okay. Kapatid, itong kasing lihim na liham, isi-share namin sa'yo. Oo. Okay. Isa nating kapatid. Oo, Isa nating kapatid na close natin na kapatid dito kapatid. nagsulat, nagpaabot ng liham. Nagpaabot ng liham. Ang nangyari kapatid, kuwentuhan kita. Ang kanyang pamangkin na Filipino-Canadian umuwi ng Pilipinas noong kapanahonan ng COVID. Bago nag-COVID, inaabutan ng COVID. So anong nangyari kapatid, Naiwan siya sa Pilipinas. naiwan sa Pilipinas, hindi nakalabas. Pagkatapos, Nag-ano siya, pumunta siya ng naglalakad-lakad sa palengke. Sa palengke. Oh. Palengke. Oh. Naglakad-lakad, naghahanap ng mga Oh, bagay-bagay. doon sila sa isang malayong probinsya kasi nanggaling ito. May badyaw din doon. May badyaw. Hindi, walang badyaw. Mangyan. Mangyan. Nakakilala ng mangyan na babae. Okay. Oh. Tapos? Pero ipa-fast forward natin kapatid, ikakasal na sila Oh, so this nabighani year. siya doon. Nabighani siya sa mangyan. Oh, Talagang pag-ibig. matindi effect. Oh, tapos ikakasal na sila this year. So ang tanong ko ngayon itong sa kapatid ni George kasi double-sided kasi yung buhay. Diba? Yung sword has double sides. It can be a curse or it can be A blessing. It can be a blessing. Like tinatanong ko siya kanina, tinanong din niya ako, is like marriage, is your marriage a curse or a blessing? Tapos ang sagot niya is a blessing. Sa akin din blessing. Tanungin kita, ang marriage mo ba ay curse or blessing? Sa marriage kasi namin, hindi lang kaming dalawa. Aha. So tatlo kami. Kasama si God. Kaya Ay! Napakaganda ng Napakaganda sagot! ng sagot! Grabe! Para pala kayong Napakaganda ng Trinity. sagot. Para kayong Trinity. Oh. walang duda. Walang kaduda-duda. Grabe, Yung napakagandang pinakamagandang sagot na Mula dalawa. noon hanggang ngayon. Trinity pala ang ano. Pero, so kapatid, unahin natin ang babae, ang mangyan. Sa palagay mo ba, blessing sa kanya or curse na nag-meet sila nitong Filipino-Canadian? Para sa akin, kung totoo ang pag-ibig, Totoo ang blessing. kung totoo blessing. Blessing. Totoo ang pag-ibig. Ikaw, ano masasabi mo kapatid? Ano yan eh, dalawa yan eh. Sinasabi nila, yung isa parang nanalo ng sweepstakes, yung isa naman parang nasunugan. Pero hindi ko sinasabing sa kanila yun. Yun ang ibig sabihin ng double-edged sword. Yung isa, isang side, parang nanalo ng sweepstakes. Yung isa naman parang nasunugan. Ganun yan. Para sa akin kasi ganito yan. Who are we to judge? Oo. Sino ba naman tayo? Para sa akin, totoong pag-ibig yan. Walang duda. Blessing yan. Blessing yan. Pag Pero totoong kung pag-ibig. hindi totoong pag-ibig at merong halong, alam mo na, Panlilingla. mga ganun. O panglilingla o yung tinatawag nilang pambubudol. Ha? Pagbubudol. Oo, yung tinatawag ba nilang yung nagayuma. Ay, pero sa akin kapatid, sa kanilang dalawa, blessing sa kanilang dalawa yun. Oh. Kasi So sinong nasunugan? walang nasunugan sa kanilang dalawa. Walang nasunugan. Kasi kapatid, alam mo kapatid, ang life will always teach you a lesson. Okay. Nakita ng lalaki ang other side ng buhay niya. And he felt na maswerte siya. Dahil ang parents niya, dinala siya sa Canada at binigyan siya ng magandang buhay. Oo, nasa Canada siya. Filipino-Canadian na lalaki. Oh. Kakilala mo yung sumulat. Oh. Kilala mo. So sa Filipino-Canadian, sa lalaki, he would learn to appreciate what he have. Yes. Diba? Pero magaling na magpayo talaga dito yung advisor ko, si Jing Santiago. Si June Santiago. Oh. Kukunin natin. Tawagin natin. Oh, salamat manager. Oh. Yung ano din, yung babae, siyempre,
para mabigyan din niya magandang buhay ang kanyang pamilya. Ito pala ang Magandang. master. Tawagin natin ang ating isang Isang special guest. special guest, si June Santiago. natin, oo. Okay. Na, Tawagin natin. 1-7. na ano to, itong special guest natin na to. Good morning, mga fans. Pinsang buo ni Randy. Pinsang Kaya nga, kinat din ako. Ay, kinat din ako. Randy Santiago. Popogi naman. Thank you for inviting me. Yan. Actually, mga kapatid, kung hindi nyo lang alam, ang una talagang host na gusto sanang kunin ng malaala ay si June Santiago. Hindi si Charo Santos. Hindi, si June Santiago talaga ang kukunin. Oh. Napakabait ko lang kasi kaya pinagbigyan ko. Huwag ka masyadong mabait, baka kunin ka ni Lord. Oh. So, bumati ka muna sa ating mga kapatid, June. Sa ating mga fans around the world. Oo. May mga 2 million na tayo 2 million. 2 million. Akala ko dati 4 million yan. Nalagas yung 2 million. Pero papasalamat ako sa dalawang host natin na celebrity. Celebrity ang dalawa natin. Siyempre, Kasi, actually, 4 million kasi, 4 million kasi dati. Kasi ngayon kasi, Dahil sa slow connection, naging 2 million na lang. dahil sa slow connection, naging 2 Ano million. bang internet provider natin? Ano yan? Baka Globe yata ito eh. Sun Cellular? Kasi ngayon kasi dito kasi sa Amerika, uso kasi ngayon ang sakit na kurikong. Di nagkakurikong yung mga 2 million. Ito, may nagpa-shoutout pa kay welcome back Kuya June. Ayan. Ayan, 1 million. Salamat. Ayan. Akala ko ba nagmamlansya to? Hindi, tapos na Tapos na siya ng lansya. Tapos Si, na. si Jober. Akala ko. Yan ang mga tipong mga asawa. Mababait na asawa. Mabait na asawa, Masunurin. Masunurin. Tagaplansya. Ang daming talent nito. Ano? Ay, si Jober, hindi lang to nurse, ito si Jober, hindi lang siya nurse, hindi lang siya OR nurse, hindi lang siya supervisor sa OR. Maraming talent, aside sa paglalaba, sa pamamalansya, sa pagtutupi. Pagluluto. Pagluluto. At saka, ano pa to siya? Cameraman ng TikTok to. Tama. Cameraman ng TikTok to. All around yan. All around yan. Jack of all trades ba yan? Jack tawag of doon? all trades. Dapat din ang gayahin natin. Ay, Meron. Oo. Magaling. Ikaw ba? Isa lang ang taong nakita kong kasing galing ni Joben. Sino? Si Asor. Ayun! Si Asor. Andito naman siya ngayon. Makita mo yung t-shirt ni Asor? Ay, nako. Ano? Ipakita natin, tawagan natin. Halika dito. Ang ganda ng t-shirt niya sa... bago ka muna umalis. Bago ka umalis. Kasi meron pa kaming batiin mo na- muna ang asawa mo. Hindi ko... May asawa ka ba? Hindi. Nakalimutan ko. Hindi, dapat magbadmatong ka naman. Batiin mo muna ang asawa mo. Sige, good luck sa duty. Tanungin kita. Good luck na sa duty ng asawa. Tanungin kita, ano bang masasabi mo sa double-sided ng marriage na is it a curse or a blessing? Tanong mo siya. Tanungin mo sa ako. Tatanong pa asawa ko, may tawagan ko muna siya. Ano sa tingin mo? Ano ba Sa sa akin, sa amin naman. Ito blessing naman. Blessing. Kasi biyaya ng Panginoon sa atin. Yeah, tama. Di ba, the love, nga sabi nila. Pero sa iba siguro. Parang si Jude Mango tong Para si Joe Damango. Si Jude Mango to eh. Hindi, nagpakon ako ng buhok. Kun ako ng Adam's apple. Ito si Jude, si Joe Damango talaga to siya. Siya ang mayroon ng Mango Tours. Mango Tours. Mango Tours. Kaya kinakain ko lagi mga mangga. Mango Tours. Grabe mag-charge sa aeroplano to. Tag 1,000, tag 1,200 lang pa uwi ng Pilipinas. Sila charge tag 2,500 eh. Grabe to. Pero bigyan namin kayo ng 50% discount. Yan. One to Lahat ng mga viewers. Sa lahat ng mga viewers, may 50% big sale dito sa Mango Tours ni Joe Damango. Joke. Yung At tawagin natin si Asor. Tawagin din si Asor. Alika dito. Asor, tingnan natin yung mga merchandise natin, mga merchandise. Ayan, pakita mo yung t-shirt mo. Yan si Asor. Ito po ang aming segment producer na si Asor. Pakita mo natin yung t-shirt mo. Sige. Nasa likod na t-shirt mo. Ay kasi hindi ko makapaglaro ngayon. So trabaho ko ngayon. Ito ang trabaho mo. Ayan. Ano yan? Nako, mahirap basahin. Support
animal. Ayan. Animal kang tao ka. Gandahan naman animal support. Ano, support? Supot na animal. Supot pala yun. Oh, gandahan mo yung pronunciation mo. Supot. Support animal. Ayan. Silent R. Yeah, yeah. Support animal. Oh, Asor, halika muna dito. Oh. Oh. Halika na dito. Oh. Oh. So, ano ba ang magandang natutunan mo na ikaw ay happily married? Hey. Ano bang magandang natutunan mo sa buhay? Kasi nag-discuss kami. Ang ngiti ni Asor, oh. Ang ngiti ni Asor. Nag-discuss kami. Na-discuss na natin. Tanong na natin si manager kanina. Itong si Joe Domingo na tanong din natin. Palagi ang unanimous ang ating sagot na Blessing. Blessing. Ikaw, ano ba ang blessing na naidulot ng Married sa iyo. pag-married sa'yo? Ano ba? Bigyan mo kami ng example. Bigyan mo kami ng example, ha? Ano ba, ha? Natutunan mo ba ang mga bagong mga ano? May mga bagong kaalaman ka ba na natutunan? Kagaya ng paghuhugas ng plato. Ano ba? Ha? Siyempre, Ha? Ano ba? Ano ba? Dandahan lang, ha? Mag-ingat ka sa sasabihin mo. Nakatingin siya, oh. mas mahirap pa to sa Miss Universe. Siyempre, tayong lahat, dapat hindi tayo, Ano? dapat may room for improvement tayong lahat. Di ba? Safe answer. Ibig sabihin, nung kinasal ka, kailangan ka pa mag-improve. Siyempre, kasi hindi tayo perfecto. Hindi tayo perfecto. Kinasal ako, Ha? marami kong pagkukulang. Wow. Sa kanino? Sa lahat, sa pagkatao ko, sa mundo, marami kong pagkukulang sa... Okay. Pag Miss Universe talaga ng sagot kasi world peace sa mundo. Hindi ko pa alam. Yun ang May magandang tanong, no? Halika dito, Jude Manggong. Pakita ka naman dito. Ano tanong mo? Ano tanong mo? Kasi natututo kami sa iyo, eh. Hindi, wala kayong matutunan sa akin. Ano bang natututunan Ano yung natin? ginawa mo sa pagkukulang mo para, alam mo yun, ginawa mong positive way. Kasi dati din, Kami mga viewers, Hindi, tayo, may mga pagkukulang tayo. So, kailangan may room for improvement. okay. advertisement. So ano naman ang ginagawa mo para mag-improve? Ayun. Ini-improve mo ba? Ini-improve mo ba ang yung ano? Ini-improve ba niyo ang panglaba mo? Ang paglalaba? Ang pangplansa? Marami, O pwede Ano ba sabay? ini-improve mo? O pwede. Maraming kategory yan eh. Hindi Kagaya ng ano? Hindi mo pwedeng i-improve lahat na sabay-sabay. Minsan, abutin ka ng 10 years. Aha. Minsan, 10 years sa paglalaba. oo, dapat. Ano, Hindi, parang life sentence. dahan-dahan lang kasi pag in-improve mo lahat, Maubos mo na yung lalaban mo. Wala ka ng laban. wala ka nang lalaban. Hindi, para ano ba? Ano na? Ang tanong ko sa iyo ngayon, nag-enjoy ka ba? Wala ko dito kundi ako dito. Ayan! Napakagandang sagot. Ayan. Ayan! Support animal. Support animal. Hindi ako magsusupport kung hindi ako mag-enjoy. Yan. Very good answer. Very good Very answer. safe. Makinig sa asawa. Dapat. Makinig sa asawa. Isang tanong na lang. Isang tanong na lang. Okay, isang tanong na lang. Halika dito. Isang tanong na lang. Halika dito. So, sino ba yung support animal na yan? Ako ang support animal. Ikaw? Hindi. Ibang tao yan. Ako ang support animal. Gusto niyo lang ano? Hindi. Support. Hindi Yan. pala ibang tao. Siya. Hindi. Ako ang support animal. Sinusuportahan niya ng mataintim. Kung bulag, may blind dog. Yun ang support animal. May follow-up question pa. Anong klaseng animal? Ako? Anong klaseng animal ang sinusuportahan mo? Hindi, ako ang support animal. Ikaw pala support. Meron tayong nagpa-shoutout si Narisa Peldonia ng Palawan. Nang Iloilo pa rin. Iloilo pala, Iloilo. Iloilo Palawan. Baka kailangan niyo magpalit ng salamat. Mali eh. Hindi pa na-grado yan. Akala ko Palawan. Namasyal lang siya. Namasyal. Okay.
kapatid. ba natin natapos yung itong mga katanungan natin dahil dun sa ating nagsulat ng lihim na liham sa sa atin. Pero ang akin naman, sasabi ko kapatid, alam mo, hindi natin mapipigilan ang pagmamahalan. Sabi pa nga nila, mapipigilan pa ang baha, Baha. ang pagmamahal, hindi. Ang pagmamahal, hindi. Ayan. Oh. Wala tayong magagawa niya kapatid. It's a consensuous decision ng dalawang adults. Di ba? So, if they love each other at saka maligaya naman sila sa kanilang mga buhay, suportahan na lang natin. Pero paano kung nagayuma? Ha? Kung ginayuma? Ginayuma. Oo. Hindi ko alam ang sagot yan. Paano yun? Kung siya, parang nabudol, ginayuma. O ang tawag nun, na-hypnotize. Meron bang kapatid, meron bang mga indication kung sakasakaling kung nagayuma ang isang tao? Ano ba ang dapat gawin ng isang taong nagdududa or kapamilya ng isang taong nagdududa na nagayuma siya? Dapat nilang suriin na kung ano ang... Dapat ba magpapatawag tayo ng exorcist? Hindi. Ha? Ang ipapatawag natin, sandali, nanonood yung natin, kaibigan natin na TikTok Queen. TikTok Queen, ayan. Oo. Si Cherry Hambre TikTok na Queen. taga Davao. Ng taga Houston. Houston pala, Houston. Houston, Texas. So ngayon kapatid, kung meron ba ng indication kung nagayuma ang isang tao? Meron. Ayan. Hindi na kumakain. Hindi na kumakain. Pag nagayuma ka, ayaw mo nang kumain. Ah. Ayaw mo nang maligo. Ah. Ayaw mo nang lumabas ng bahay. Ang iyon na lang inaatupag, yun na lang nagayuma sa'yo. Mukhang taong grasa yata yung... Parang Hindi naliligo, mukhang taong grasa. Hindi hindi simple living ka na, hindi ka na nagtututbrush. Aha. Hindi ka na nagpupunas. Hindi na nagpupunas. Oo. At doon na lang. Ang sinasabi mo, hindi na kumakain. Ayaw mo nang nawawalan ka ng ganang kumain. Gusto mo na lang panoorin parati yung pagmasdan yung nanggayuma sa'yo. Ang sa pagkaalam ko kapatid, kung nagayuma ang isang lalaki ng isang babae, kumakain pa rin. Nang Seafood na lang. seafood. Seafood na lang kinakain. Diba? Kasi Diba? maraming tanong dito. May tanong. Anong tanong? Anong tanong? Anong tanong? Magawa tayo ng tanong Tawagin sa natin, audience. mga audience natin. Ang daming nanonood. Tawagin natin ito talaga kapatid, hindi ito ang big boss ng manager. Tawagin natin. Kung si Daniel Maya ang manager, Ito big boss to. ito, Big boss, halika dito. Halika dito. No. May tanong. Tawagin natin. Ito si. Okay. Ayan ang big boss. Ayan. Anong tanong mo? si Fe Si Maya. Fe Maya. Anong tanong mo? Paano daw pag nawala yung visa ng gayuma? Anong mangyayari? Anong mangyayari? Pag nawala ang visa ng gayuma. Hindi na yuma. Ha? Hindi rayuma. Ha? Pag nawala ka ng visa, hindi ka nakapunta ng Amerika. Wala nang visa eh. Wala nang visa. Siyempre. Tama din naman. Kasi kailangan mo pag pumunta ng Amerika, kailangan mo ng visa. Oo. Pero ito, ang tanong ni Te, ano yung... Ano mangyayari kung nawala na yung visa? Wala nang visa ang gayuma. Hindi mag-apply ulit ng visa. Kapatid, Hindi mo na hindi mo na kailangan ng visa, kapatid. Sabi sa'yo, Day. Kung magiging citizen Titisin na. ng Canada. Wala na. Hindi, magpapa-change ka na. Hindi ka na mangyan. Canadian ka na. Ha? Sabi mo, mali. Hindi. Kasi ang pag Filipino ka, magpapa-change ka ng Canadian, ang tawag sa'yo ay Filipino-Canadian. Oo. Kung mangyan ka, nag-change ka ng Canada, Magyan ka Magnadian. Magnadian ang tawag niyan. Magnadian. Magnadian, oo. Magnadian Sagutin ang mo tawag muna niyan. kung ano yung kung wala ng visa. Paano, anong mangyayari? Mapapasiwalat ka na sa katotohanan, makikita naman yung totoo. Hindi ko naman alam kapatid. Kasi sa kaso naman Kasi sabi mo dati, nagayuma ka lang ni Bybee. hindi.
sa kaso namin kapatid, hindi kasi ako marunong manggayuma. Oh. Ikaw ang ginagayuma. Ikaw nga ang ginayuma. Ako na Ikaw nga ang ginayuma. Nagpapagayuma sa gayuma. Nasaan ba yan? Yung gayuma kasi, ano yun? Yung isang klaseng ano yun, dasal. Oo, dasal yun na binibigay dinadasal nung nanggagayuma para mabighani ng buong puso yung kanyang gustong gayumahin. Para ma-in love. Pero in fairness sa kanyang tanong, ano ba ang signs ng isang tao pag nagayuma? Oh, sabi ko nga, pag nagayuma ka, Lahat ng iutos ng partner mo, susunod ka. Oh. manglaba ka, Maglaba ka. Yan. manghugas ka, Yan. Oh, dalhin mo to. videohan mo kami, Picturean mo kami. picturean mo kami. Oh, Yan. sumisid ka. Ayan. Mga sinyalis yan. Mga ng sinyalis yan nagayuma. na nagayuma. Mga sinyalis yan. So pag naganyan ka, magduda ka na. Oh, magduda ka na. Baka Oh. nagayuma ka talaga. Ay, siyempre. Oh. Oh, di ba? Oh, yan ang mga sinyalis ng mga nagayuma. Oh. Yan. Oh. Oh, picture na muna kami, kapatid. Ayan. Inday. Oh, sandali daw. Andiyan ang aking asawa. Oh. Si Joe the Mango. Oh, ayan. Oh. So yun, ang mga sinyalis, no? Oh. Ayaw mo nang... Shout out po! Oh, Sa lahat ng magaganda sa Richmond Ah, Bank. nanonood si... Si Ruby Kilaton. Kumikilap ngayon. O si Ruby Kilan Si Ruby Kilaton ng Bohol. ng Cebu. Cebu. Ng Cebu. Ayan. Oh. Ayun. May selfie group rin. Si Ruby Kilaton na. Kaya pala, Shout out. Ayun, malinaw na. Malinaw na ba, Fe? Malinaw na kung ano. Sige. Grabe, may bagong ano ngayon, may bagong word tayo ngayon kapatid ah. Ha? Filipino-Canadian, pag mangyan, Mang-Nadian. Mang-Nadian. Oh, ayan. Okay, grabe naman yan kapatid. Oh. Oh, so ano ang kapatid? Meron tayong sabi ni manager, saan na sa manager? Saan na sa manager? Oh. Oh. Manager, magpapapremyo ba tayo? Siyempre. Oh. Pwede walang premyo. Ano bang magandang katanungan kapatid? Biko. ang premyo para sa susunod na episode ng Magkano? Ipapakita natin. Bigyan ng- Ang kapal na wallet. Sa Kung nakikita nyo lang nakikita namin wallet. Pakita mo yung pera. Grabe. Nanginginig. Ay, hindi ito. Nanginginig pa. Parang Japanese government. 500. Sa Pilipinas. Ayan, sa Pilipinas. No? Ngiting-ngiti. Ano ang tawag sa Tatatan. Mangyan na na naging Canadian? Canadian citizen. Dali lang yan. Madali lang. Pag nasagot nyo, meron kayo 500. 500. Sa Pilipinas, 500. Sagutin na yan. Oh, sagutin na yan. Kung sino yung nanonood at kung ano ang tawag Ang dami nyo. nanonood. Dami na. Dami. Ano ang tawag sa Canadian na nag-migrate sa Canada, ay mangyan na nag-migrate sa Canada? Nakon, dali lang. Ay, anong tawag niyan? Kung ang Pilipino na naging Canadian citizen ay Filipino-Canadian, ano naman ang ano 'yon? Ang katanong mo? 5,000 kagad na sumagot, oh. Ako, ang dami. Next week na to, next week. Next sa susunod na namin na Ruby Kilaton, pa-shout out daw. Si Ruby Kilaton Ruby ng Cebu. Kilaton ng Cebu. Lahog, Cebu. No. Okay. Alisan po si manager. Okay. Sige. Kapatid, meron pa ba tayong mga issue kapatid na gusto mong i-discuss? Oo, meron pa. Ano Ito, pa? importante ito bago natin makalimutan kasi yung kamag-anak mo na nasagasaan, na naging paraplegic, na hindi na niya pwedeng ikilos yung kanyang mga paa. Nangangailangan ng wheelchair. Nangangailangan siya ng wheelchair at nangangailangan siya ng ang daming supply for catheterization. Gauge ano ba? French 18?
French toast. French toast. Sige. Hindi ko alam kung anong French yun. Basta mga French 18 yan. siguro mga French 16, 18 siguro. 16 or 18 yan. So kailangan niya. So kayo, kung meron mang sa yung mga magagandang loob na bukas ang puso, Hindi lang magagandang loob, pati magagandang labas. magandang loob at magandang labas, Ah, na pwede magbigay ng tulong emosyonal, financial, at saka at spiritual, lalong-lalo na ang pagdadasal. Makamatulungan natin ang anong pangalan nito? Krisa. Si Krisa Crisano. Krisa Hikinto Chan. Si Krisa Hikinto Chan pala. Oo. At pwede nating tulungan. At saka doon naman sa mga kamag-anak ni Krisa, sana naman ay magising kayo at tulungan natin itong ating Ating kapamilya. kapamilya Precisely. at kapuso. Precisely. Kasi nangangailangan siya ng tulong. Kung sino man yung dapat tulungan natin to. Exactly. Especially dito sa mga kamag-anak na iulitin ko. Okay. Kumakatok tayo, we are knocking on your hearts. Especially dito sa mga kamag-anak na nandito sa Amerika. You have plenty. You are bountiful and plentiful. Bountiful. Hindi naman masyadong kalakihan kung yung pang Starbucks o kaya pang Taco Bell o kaya pang Burger King ninyo. O kaya yung pang ano nyo, taya ng loto. O pataya ng lottery, okay? It's not a lot of money if, the money that you're gonna be spending, okay? I'm gonna talk in English kasi the others doesn't understand Filipino language. So, it's not a lot to ask for, those relatives who, to spend a little bit amount, those money that you spend for the Burger King, for the Taco Bell, for the Starbucks, to share with your family members and your relatives. Mabuti na lang hindi nangyari sa inyo. Buti na lang, yeah. It's a Kasi good thing it didn't happen to you guys. Mahirap ito masyado. Hindi na siya, dati pwede siyang maglakad. Ngayon hindi na siya nakakapaglakad. Kailangan niya ng wheelchair. Yes. Meron na siyang kapansanan. Yes. Yes, that's correct. So, Tama hindi yan, tama ito yan. madaling, ito napakahirap na adjustment sa buhay. Yes. Dati kang nakakalakad tapos ngayon hindi ka na makalakad tapos ang self-esteem mo maapektuhan. Ang iyong financial at your capability to earn money maapektuhan. So kailangan nila ni Chris ng tulong nyo ngayon. Exactly. Yeah. Ngayon ang panahon na mas kailangan niya ng tulong. Yeah. Baka pwede nyo i-share na lang yung mga blessing ninyo. Yeah. Imagine if this happens to you guys. Okay? Pertaining sa mga sa mga relatives. Okay. Again, sa mga ibang tao na nakikinig, your prayers would be sufficient enough. Pero pag meron pa kayong mga pwede rin. Pwede rin siya. Pwede rin. Magpapasalamat din kami sa so yun kaibuturan ng aming puso. Yan. Hindi lang sa kaibuturan ng aming puso, kaibuturan ng ating spleen. Yan, sa spleen pa. Sa spleen. Diba? Kasi si manager, malaki ang kanyang spleen. Dahil mahilig siyang Sumisid. Ayan. Okay. So, kapatid. Yun lang. Tsaka doon naman sa pamilyang ikakasal na isang Mangyan at saka isang Canadian. We wish you all the luck, Yes. all the happiness in life. Yes. I hope you truly you will attain in your lifetime Yes. yung kanyang magandang relasyon, a good family, and a bountiful future. Exactly. At isang masasabi natin sa kanila kapatid, okay, always remember that both of you are blessings to each other. Yan. Ayan. Galing. Okay. Blessings to each other. Kapatid na Jober, andito ka na sa susunod. Ha? Andito na sa susunod. Shout out sa kay kapatid na Jobber. Tapusin mo muna yung paglalaba mo para makasali ka. Hindi Kasi kami, tinapos na namin yung pamplansya namin eh. Tinapos na namin. Nagtupi pa kami ng mga ng mga t-shirt. Mga duster ng aming asawa. Nagtupi pa kami. Tapos pa namin yung big glitch namin. Yung mga para naman may masuot sila sa kanilang pagtatrabaho. Diba?
Actually, pagod nga tayo kapatid, di ba? Pagod na pagod tayo, pero kakayanin natin yan para sa pamilya kasi blessing yan. Ay, alam niyo mga kapatid, ang idol nitong kapatid ko ni si George kasi dahil hindi siya nagpapahinga ay si Kuratsia. Naalala mo ba si Kuratsia? Yun yung ginanap ni Rosana Roses noong kapanahonan pa namin. Okay? Di ba? Kasi siya ang babaeng walang pahinga. Ayan. Yung mga idol kasi namin yan. Hindi kami nagpapahinga. Para kaming mga Kuratsia. Noon, ang mga babae ang Kuratsia. Ngayon, mga lalaki na ang kinukuratsia. Ayan. Sige, kapatid. Si Asor, baka mayroon siyang gustong batiin. Halika mo na dito. Mahihain kasi itong aming segment producer. Segment producer na mahihain. Mahihain kasi ito. Tawagin natin. Halika dito. Bago tayo magpaalam. Ipakita mo nga muna ulit yung t-shirt mo sa likod. Ayan. Support animal. Okay. Meron ka bang sasabihin sa bagong ikakasal. Sa bagong ikakasal. Ano bang mapapayo mo sa bagong ikakasal? Sa bagong ikakasal, congratulations. Kasi Ayan. maraming tao dyan na walang boyfriend. Hindi naman May kilala tayong hindi lahat ng tao ay ikakasal. Tama. hindi lahat ng tama. tao na makakapag ng sacrament of marriage. Tama. So, congratulations. Congratulations. Ayan. Tama ka naman. Hindi lahat ang may na ikakasal sa buong buhay. Tama. May isa nga hanggang na lang. Hanggang Sa sa dulo na walang hanggan. hanggang sa panaginip na lang. Pero hindi naman ibig sabihin na dahil hindi siya kinasal, hindi siya maligaya sa kanyang buhay. Kasi marami pa naman siyang daliri. Kasi hindi mo naman kailangan ikasal sa isang lalaki kasi pag nakasal ka na sa Diyos ay sapat na yun. Talking about kasal, kapatid. Oo. Itong aking kumpare. Okay. Kumpare ko na kaibigan ko na si Richard Borneo. Ikakasal Si next Kumpare year. Richard. Ikakasal next year. July. kapatid. Sa July 2025. 2025. 30 years anniversary. 30 years anniversary. Okay. At saka, sabihin ko sa iyo kapatid. Okay. Open bar ang kasal niya. Aba, Open bar. Alam mo bang ibig sabihin ng open bar? ano? Open lang, walang laman. Walang mainom, open lang. Di ba? Di ba? Sana, ang akin sanang wish sa kanila, pag mag-open bar kayo, maglagay naman kayo ng kahit coke lang naman. Kahit na may Coke, o kaya Sprite. 8 o'clock, gano'n. Tang. Sago, ganyan. Lagyan niyo naman ng drinks. Di ba? Kagaya niya ng aking kaibigan, kapatid. Di ba? Kaibigan ko, nagpapatrabaho sa isa nating kaibigan. Gusto niyang magpagawa ng dirty kitchen. Aba, magpapagawa siya ng dirty kitchen. Bakit sinabi- hindi na lang malinis? Kaya sinabi ko sa kanila, linisan mo naman. Bakit naman kailangan dirty? Oo. Di ba? Bakit kailangan dirty? Pwede naman clean kitchen. Clean kitchen. Tama. Okay. So, kapatid, mag-ano na tayo? Magpaalam na tayo, kapatid. Paalam na tayo. Okay. Ano nga bang ating katanungan para manalo sila ng 500 pesos? Ang Ano ba? katanungan natin is ano ang tawag sa isang mangyan na mag-i-immigrate sa Canada? Ano nang tawag sa kanya? Kung ang Pilipino na pumunta ng Canada at saka nag-immigrate na sa Canada, nag-migrate, ang tawag sa kanya, Filipino-Canadian. Filipino-Canadian, ano ang tawag mo doon sa isa? Okay. Ayan, ha? 500 pesos sa, ang panalo. sa halagang 500 pesos for next week. Ayan. Abangan. Sino Abangan man ninyo. ang ikatatlo na magpadala ng sagot, ang mananalo ng tumataginting Na 500. na 500 pesos. Gagawin natin 1,000 kung merong 10,000 likes. Yan. Ayan. Malamang. Ayan. Okay, kapatid. Maraming salamat mga kapatid sa pagpapanood dito sa aming programang KLM. Kamustang lagay mo? Kapatid. Pa-shoutout natin. Yung isang famous Houston vlogger last week na nakilala natin, na pag-podcast natin sa Seafood City.
Tama kapatid. Oh, Si Kuya Kuya Ruel. Ruel. Ayan, Kuya Ruel. Ayan, shout out si Kuya Ruel. Nagsipod City pala tayo kapatid. last week yun. Bago tayo, okay. Sandali lang mga kapatid. May mga 2 minutes lang. Okay. So, nakapunta ka sa Seafood City. Nakapunta ka sa Seafood City, kapatid. Okay. Ang sagot ni Ruby Kilaton, Kamangyan. Okay. Kapatid, nakapunta ka sa Seafood City. Anong masasabi mo sa pagkain sa Seafood City? Does it reminds you of something? It reminds me of home. Reminds me of home. Sinabi mo yan sa last natin na podcast. Reminds. Okay. Reminds me of home. Tsaka, Oh. siyempre, nandun yung kaibigan natin na sponsor na nag-ano sa atin, Manager sa Seafood City, si J-Lo. J-Lo's May-ari Kitchen. ng J-Lo's Kitchen. Oh. Yeah. Meron kasi sinabing tagline doon, kapatid, na Bisaya. Oo. Oh. Kung- Sabihin mo ulit. Kung wala pa mo kasulay sa Seafood City, panulay mo! Panulay mo. Panulay mong tanan! Panulay mong tanan. Okay. Maraming salamat sa pagpapanood ng KLM. Kumustang Lagay lagay mo, mo, kapatid? kapatid?